Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino ang tamaan siguradong malalataya sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwalik at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Julan Sures sa kanyang programang Batikos, Gulpid de Gulat. Isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa Gulpid de Gulat. Dito lamang yan sa programang Gulpid de Gulat, Kakampi Online. Ay nako, bayang kong Pilipinas, mainit. Akala natin tagulan na, no? Uulan ng konti, ayun, titirang init. yun yung parting ano talaga, no? Talagang matindi. Ang lakas. Ang lakas ng init. Pero bayan, sabi nga, ang paalala natin lagi, nako, inom kayo ng maraming tubig. Dahil yung tubig, pampalakas yan ng immune system para hindi ka mag-dehydrate. At syempre sa ating mga buhay na bayani, ang mga overseas Filipino workers sa buong mundo na abot ng kakampi, ito inyong kabayan, Ka Junan Sures. Samahan niyo ko sa isang oras na programa, balita at komento. Ano ba chismis natin ngayon? Ay, nako bayan, no? Ano ba, Marites? Maraming Marites. Dito sa Pilipinas, puro Marites. Ang usapin, politika. Pag nakita mo si Chinoy, ayan, sigurado. Ayan, no? Hindi lumabas na kamay, eh. Si Chino yun. Nasaan ba ako? Kaya sa mga marites na politiko, ayan, no? Mainit ang usapin ng politika. Only in the Philippines. Uy, siya nga pala, no? Bago tayo magbalita, pag-ingatin muna natin ang mga abusado sa gobyerno, sa pamahalaan. Maging dito sa pinakamaliit na politika sa ating bansa. Ito isang aral to, no, sa isang chairman na ikangay umabuso sa kanyang kapangyarihan. Nako, mahirap, no, yung konting kapangyarihan, kala mo ang kapangyarihan niya talagang hindi na mawawala. Alam niyo, ang kapangyarihan hiram lang yan. Hindi pwedeng pangmatagalan, hindi pwedeng panghabang buhay. Dito sa Barangay Magallanes. Chairman. Saan ba tong Barangay Magallanes? Abuse of authority. Sinampa. Nako, sabi nga only in the Philippines. At siyempre, mga kababayan, kahapon, fiesta opisyal. Idil Pitir para
kalagayan ng ating mga kababayang Muslim. Buong mundo, no, ang ika nga ay nagselebra. Lalo na rito sa bansa, no? Yung piyesta opisyal. O kailan lang, di ba? Meron din pong piyesta opisyal, no? Hinggil din po sa ating mga kababayang Muslim. Dalawa, no? Ramadan at Idil Pitir. Yan po'y pananampalataya. Bagamat tayo Katoliko, nakikiisa po tayo sa pananampalataya ng ating mga kababayang Muslim. Alam niyo po, bayan, susunod po, narinig ko kasi sa mga nagsisitihan, ang dami naman piyesta opisyal rito sa Pilipinas. No? Wag na hindi mautot. Hindi mag-celebra, konting celebration, konting paggunita. Meron marami, di ba? Pagdating ng Rizal Day, walang pasok. Pagdating ng Bonifacio Day, walang pasok. Labor Day, walang pasok. Christmas Day, walang pasok. Ano pa? New Year's Day, walang pasok. Ano pa? Ang dami pong piyesta opisyal. Kaya yung mga negosyante rito sa Pilipinas, hindi malaman kung paano patatakboy ng kanilang negosyo sa dami ng piyesta opisyal. Lalo na pag tumama. Halimbawa, ako may pasok ako ngayon, tapos tumama ngayon piyesta opisyal. Di automatic, nako, doble. Di ba yung mga holiday na yan? Doble yung aking sweldo. Double pay. Kaya tuwan-tuwa yung mga tatamaan ng mga piyesta opisyal eh. Pero sabi nga mga kababayan, ano pa susunod? Ngayon meron po. Dito sa Maynila. Sa A24. Sa A24 ng Hulyo. Piyesta opisyal. June 24. June 24. Tatandaan ko pa, tatay ko, birthday. Pag June 24, San Juan yan di ba? San Juan Basaan. Kaya, ang dami nating holiday. Ay, nako mga kababayan. Ito, balikan natin muna itong chairman. Suspendido, 1 taon. Alam niyo, itong mga abuso sa kapangyarihan. Para sa akin, ito mga gumagawa ng kaabusuhan sa kanilang panunungkulan, mga kaibigan, mga kababayan, dapat itong mga ito, hindi lang suspindi. Dapat talagang sibak sa kanilang mga tungkulin. Only in the Philippines, sabi nga, only in the Philippines, tingnan natin, bago tayo mag-share. Sila sa atin. Ngayon mga kababayan, hindi lang itong sinuspending barangay official chairman to no? Ang sumbong kasi dito sa chairman na to yung sahod, yung sweldo, inipit. No, yun po pagkakaintindi ko inipit yung sweldo. No? Yung sweldong yan mga kababayan, actually hindi naman sweldo yan Ang tawag dyan, honoraria, hindi ba? Diretso ulit. Ang likot ng kamay Ayan, no? Paumanin, tao lang. Sige po. Ay, nakabayan ko. Ano ba yan? Sabi ni RB, ang likot kasi ng kamay mo, Kajun Hindi po, no? Yung pag-aabuso sa kapangyarihan, sa katungkulan. Sabi ko nga kanina, hiram lang yan. Hindi pwedeng abusuhin. Once kasi nabuso mo yung kapangyarihan na yan, mga kababayan, may balik. May balik yung mga ganyang mga kostumbre. Kostumbre na kung saan mga kababayan,
madalas natin sabihin ito, no? Minsan nagkakaroon po ng pagtatalo si chairman at si kagawad, no? Bakit kaya laging, laging sa isang barangay, siguro kung mag-aano ka ng 10 barangay, ang magkaaway na chairman at kagawad dyan, no? Halos kalahati. Laging pinagtatalunan dyan yung budget eh. Diba? Kasi dyan sa budget, may project. Kapag may project, may budget. Kapag may budget, may komisyon. Kapag may komisyon, may kotong. Kaya dyan, nagtatalo, no? Pero dapat, alam po ng mga opisyal ng mga barangay ang kanilang mga katungkulan, eh. Pagdating sa chairman, siya yung executive. Pagdating sa mga kagawad, sa council, sila yung legislative. Pero pagdating sa budget, ayun, wala nang executive, wala nang legislative. Nag-aaway na, nagpapalakulan na ng ulo. Kasi hindi magpapatalo, no? Ang pag-uusapan, paano naman si Eddie? Paano naman si sino pa? Si Eddie. Tsaka si Eddie ako. Pag tinanong, sino bang Eddie? Eddie ako. Yung budget kasi, no? Kasi automatic yan, may komisyon eh. Siyempre, pipirma si council, si kagawad. Tapos itong, alam naman ni council na yun ay mayroong komisyon. Ang gagawin ng chairman, sosoloyin yung komisyon. Paano kung halimbawa yung project, Ghost Project, sabit si council. Kaya nangyayari, pag sabit mo, sabit din kami. Pumipirma kami dyan sa budget eh. Pumipirma kami dyan sa project eh. Di ang mangyayari, mga kaibigan, mga kabarangay, kung halimbawa sasabit ka at kami hindi magkakaroon, wag ka na mag-project. Ayun, ganun po bayan. Dito bayan, sinasabi nga natin, yung abuse of authority, minsan po mayroon pong nasayaran lang. Nasayaran lang ng konting kaalaman. Hindi talino, no? Kaalaman. Tungkol po sa barangayan. Minsan bayan mahirap makipagtalo doon sa walang alam eh. Kapag nakipagtalo ka doon sa walang alam at ikaw may alam, magmumukha kang engot eh. Yan, di ba? Chairman ako eh. Ako nakakaalam yan eh. Nag-aral ako eh. Pinag-aralan namin yan eh. Ganito yan eh. Pinag-aralan mo nga pero hindi mo naman alam. Di ba? Paano mo yung kwentuhan na hindi mo naman inaral at nadinig mo lang? Meron nga mga kababayan, di ba? Ito, balik tanaw lamang tayo. Dahil napapasok tayo sa abuse of authority. Hindi lamang dito sa barangay yan, marami. No? Hindi lamang po barangay ang pag-uusapan natin dyan sa abuse of authority yan. Marami dito po sa ating bansa, di ba? Mga senador, mga congressman, mga mayor, ano pa ba? Mga konsihal, mga vice mayor, ano pa ba? Buklod, sangguniang miyembro. Ayan. Sabi nga nasayaran lang at napahiram lang ng kapangyarihan, sobra. Sobra. Yun yung mahirap no? Daig ng bobo ang matalino. Ay, mga kababayan, no? Pero dito, no, yung nakatikim na, na chairman, yung abuse of authority, tungkol yata ito sa hindi niya pinasahod ng mga council niya, no? Nireklamo siya. Bakit di mo pinasahod? Meron niya, no? Ito, mga kababayan, no? Para maintindihan natin. Dapat po, sa barangayan, nagkakasundo sa lahat ng bagay, wag lang sa katiwalian, ang council at ang chairman. Di ba? Dapat sila nagkakasundo. Kasi yan, gumagawa sila ng mga ordinansang pambarangay. Di ba? Gumagawa sila ng mga kapaki-pakinabang sa barangay.
Ngayon, kung sila po hindi magkakasundo, ang may problema po, barangay. Yung komunidad nila, di ba? Kasi walang participation di ba? Kaya mangyayari po, rambulan yan. Rambulan yan sa barangayan. Ito po yun mga kababayan, no, na sinasabi natin na madalas mangyari. No, madalas mangyari yan, abuse of authority. Kapag nagbabakbakan si chairman at si kagawad hindi nagpa-participate sa barangay, hindi nagpa-participate sa project, hindi umaatin ng meeting. Bayan ko, ayon po, may kapangyarihan daw ang kapitan ng barangay na hindi ito paswelduhin. Totoo ba yun? Sa aking mga nakakausap, laging sabi nga ng ibang mga kapitan, kapag hindi ka nag-participate sa barangay, yung sweldo mo, ipapasok ko uli yan. Ibabalik ko yan. Ibabalik ko sa bangko yan. Ibabalik ko sa tagapamahala. Ibabalik ko yan sa dapat puntahan. Huwag mo lang ipamumulsa. Hingang ka ngayon ng hingang ka ngayon ng dahilan. Bakit hindi mo pinasusweldo? Bakit hindi mo binibigay yung para kay kagawad, para kay tanod? Saan mo nilagay? Ayan. Makatuwiran po kung ibabalik nyo po uli sa bangko. Ibig sabihin, malinis ang kamay nyo. No? May dahilan, pag dumating kayo sa korte, no? May dahilan para ikaw ay mga tuwiran o sasabihin ni chairman, paano naman yung kagawad na yan? No? Paano naman yung tanod na yan? Gusto yung sumweldo, pero ayaw magtrabaho. Kasi isang grounds po yun ng isang council, tanod, no? Hindi pa susweldohin, no? Sa dahilang hindi siya nagtatanod, kung tanod yan, kung si kagawad, hindi nagpa-participate sa barangay, hindi umaattend ng meetings, walang minutes of the meetings, walang pinipirmang project. Ngayon sasabihin ng kagawad, bakit ko pipirmahan niya? May karapatan po ang kagawad, ha? May karapatan. Kung nakakakita siya ng mali sa proyekto ng kanyang barangay, no, pwede siyang hindi pumirma. Pero maggagawa siya ng magsasite siya na bakit ayaw mong pumirma sa nasabing ikangay proyekto. Siyempre, sasagot si kagawad. Overspending yan Overprice yan Malaking gastos yan Ayan, no? Ganun po yun, mga kababayan. Masyadong malaki. Malaki po yung project namin. Bibili kami ng ballpen, isang ballpen, 100 piso. Ayan. Pag binili mo yan sa Divisoria, wala pang 5 piso, tapos 100 piso yung ballpen na yan. Yan yung mga office supplies na yan. 10,000 ang pondo, samantalang wala pang 1,000 yan office supplies na yan. Ayan, ibig sabihin overpricing. Ayan. Pwedeng hindi pumirma si kagawad. No? Kasi, yan corruption di ba? Kapag halimbawa may corrupt at sinilip ka ng barangay mo, ng residente mo, inireklamo ka, damay kayong lahat. Kaya si kagawad, mag-aatabiling pumirma. Tapos nasa committee appropriation ka pa. Kagatasa ka ng budget. Ikaw magtatasa, ikaw ang pipirma, unang-una kang pipirma para ma-release yung budget sa project na ghost project. Pagsabit, kulong si chairman, kulong ka ring kagawad. Kaya siyempre si kagawad, teka,
makukulong ako dyan eh. Oh, overprice yung ano na yan eh. Yung budget na yan eh, yung project na yan, hindi ako pipirma. Oh, karapatan mo yon. Pero ilalagay mo, maglalagay ka ng dahilan bakit di ka pipirma. No? Ngayon, kung halimbawa po, majority, pumirma, ikaw hindi ka pumirma, ang gagawin ng chairman, halimbawa, kung halimbawa may pagkatulong gustong kupitan ng barangay, pwede kang hindi pasahurin. No? Hindi ka maatin ng meeting, wala ka minutes of the meeting, tapos ayaw mo magpa-participate sa barangay, wala kayong ugnayan, wala asin wala. Ayon, pwede. Sa pagkakaalam ko pwede na hindi ka pasweldohin. Pero ang pera mo bilang sweldo, ibabalik sa bangko yan. Ibabalik sa pondo uli ng barangay yan. Pero hindi pwedeng ibulsa ni Kupitan. Baka ganito yung nangyari rito sa barangay Magallanes. No, yung chairman, suspendido na 1 taon, no? Dahil nga puro sa sweldo ng 2 opisyal ng barangay. Yan, bayang ko. Siguro, nakakita talaga ng grounds para ika nga'y suspendin itong si Kupitan. Baka naman to si Kupitan, imbes na isoli sa bangko yung pera ng 2 opisyal ng barangay, sinoli po sa bulsa niya. Patay kang bata ka. Ganon ang parting masakit. Pera ni Juan, binulsa ni Pedro. Yun yung matindi, di ba? Nangupit na sa project, nangupit pa sa opisyal ng barangay. Kaya yun, bayang ko. Kaya nagkahetot-hetot. Hetot-hetot, itong mga opisyal. Bagay siya lang to, no? Suspendido eh. Siguro nakasilip ang ang mga pinagsumbungan sa bureau, barangay bureau, DILG, diyan ka lang naman magrereklamo no? Kapag halimbawa nakita nga mayroon kang may grounds for suspension ka, ayun, patay ka. Yari si Kupitan. Kaya yung mga kupitan ng barangay, mga kaibigan, kayo'y mag-isip-isip, maghunos dili. Kung gagawa kayo ng kalokohan, sigurado yun hindi kayo sasabit. Ay, nako mga kababayan, no? Ito napapagkwentuhan lamang dahil nasipat-sipat ko eh. Siguro paalalanan natin itong mga kupitan ng barangay, no, na mag-ingat-ingat at mag-isip-isip. Ang pera ni Pedro hindi dapat pakialaman ni Juan. Kaya parang hindi kayo, buti suspendido lang. Paano mga kaibigan, bigla na lamang may kulong. Yun ang masakit, no? Yung may kulong. Di bale kung masususpindi ka lang. Sige, suspendido ka lang. Paano kung may kulong? Patay kang bata ka. Tsaka may pangyayari, bayan yung kaso bagamat mabagal, hindi ka na kagawad, hindi ka na opisyal ng barangay, hindi ka na chairman, kapag dumating ang desisyon ng korte, kapag dumating yung desisyon na ikaw ay guilty, kahit hindi ka na opisyal ng barangay, nako, sigurado, pagbabayaran mo yung ginawa mong kalokohan. Yun ang parting, yun po yung mga parting masakit, no? Na kung saan hindi ka na kapitan ng barangay, hindi ka na kagawad. In short ba yan, wala ka ng power. Kilikili power na lang ang meron ka. Tapos bigla ka pang maaasunto, bigla ka pang makukulong, yari ka. Naka-shoutout si extended by stay mga barangay official hanggang 2025. Naku wala pa yata akong alam nun na hindi pwede extend.
Dahil sabi nga, ang pwede lang magdesisyon ng extension ng barangay, COMELEC. Pero kay George Garcia, naraming nasisira ulo rito sa chairman ng COMELEC, no? Wala rin sariling disposisyon. No, marami na tayong balita rito kay George Garcia, no? Puro walang kokonte positive, puro negative, eh. Ito lang nga sa pag-meeting namin kahapon, nagkaroon lang kami ng mga huntahan ng mga reporters. Naku, bayang ko. Medyo pangit, no? Pero kapag bumida tong si George Garcia, no? Naku, bayang ko. Lawa, no? Extended ba ang barangay official hanggang 2025? Wala pong ganong balita. Yung mga nagpapakalat ng ganyang balita, yung mga gustong ma-extend ang kanilang panununggula kasi bitin. No, 2 taon lang, eh. Mauna local, tsaka yung mga mayor, gobernador, congressman, tapos 12 senador. Ayan. Ano yan? Eleksyon, May. Kaya nagkakagulo na rito sa lungsod ng Maynila, eh. Daming bobotak dito. No, diyan lang sa Sampaloc, mayroong nagpapakilala. Diyan sa Tondo, may nagpapakilala. Sige, magpakilala kayo, pero magbigay kayo. Shoutout kay RB Subnet. Ayan, katabi ko lang, naka-shoutout pa. Napapag-usapan lamang ba yan? Kasi nga, nakita ko to, no? Yung mga abuse of authority. Ay, nako, bayan ko. Ang oras po natin, kaya kahapon. Nahihilo ako sa oras namin ni bibili nga ako ng baterya. Alas 2:56 ng hapon. Nag-start po ako alas 2:20. Alas 2:20 ba, RV? Medyo na-late. Kalokan, tahimik pa. Di bale, malapit na magulo yan. Pagdating na eleksyon, mas magulo. Ay, yung parting no? Hindi, Quezon City. Medyo maligalig ang mga lesbo dyan. Bakit kaya yung parting Quezon City? Ano ba nangyari dyan sa Quezon City? Maligalig ang mga lesbo. Sabit. Sumasabit. Anak ng kulane. Ano ba ito, no? Kailangan talaga hambalusin ito ng ating PNP chief. Para ang tiwala ng ating mga kababayan sa pulis bumalik. Di ba? Kasi doon, bayan, sabi nga, kapag ikaw ay bata, gusto mong ano gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging pulis. Bakit? Gusto ko makatulong sa mga kababayan ko. Na puksain, hulihin ang mga gumagawa ng mali. Gusto ko maging pulis. Ngayon, bakit gusto mo magpulis? May baril. May baril ang pulis. Saan gagamitin niyang baril? Dati batuta lang, di ba? Ngayon, mga kababayan, no? Tignan niyo po yung nasangkot, di ba? Hulida po. Nangyari yung sa traffic, di ba? Kinuhuli, mga opisyal pa ng lespo. Tignan niyo po, bayan, no? Ang ganda ng nila, talagang ginamit nila sa krimen yung pagiging pulis nila, di ba? Kunyari, nagtatraffic, yung pala mangingid na pa mga tinamaan ng Shout out kay Ma'am Mina Nieva. Ay, kahapon, ma'am, ha? Nasa Gawad, Manileño ko kahapon. Andun yung mga konsyal, ewan ko lang, ha? Ninahanap ko si Konsyal Nieva, Para hindi ko napansin. Yun, nandun. Ano ba tinatamaan natin? Yan, okay na. Dito magkakamali, makukuryente ka. Hindi, kahapon po may Gawad, Manileño. Pero ba, anin man tayo, gawa mo tayo ng news. Ay, news ka. Bumagsak to yung aking yung aking babasahin. Ayan, basahin muna natin bago ko po malaot
Ayan, nasasaksiyan natin, nakikita natin dito sa monitor. Balita para sa lungsod ng Maynila. Ito po, no, kinukongratulate natin mga kaibigan, mga kababayan, mga ka-Distrito 1. Ito po, mula sa Kakampi Online, Dialysis Doctors, pinarangalan. Dialysis Doctor pinarangalan, nakatanggap ng parangal ang dialysis doctor na si Dr. Teodoro Ted Martin na siyang susi sa pagkakaroon ng libreng dialysis at pinakamalaking dialysis center sa lungsod ng Maynila. Sa gawad mapagkilala sa mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila bilang isa sa mga tampok na aktibidad para sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-453 araw ng Maynila sa Hunyo 24, 2024. The journey for the best public service in the field of medicine continues. Ito naman ang tiniyak ni Dr. Ted, Direktor ng Gat Andres Bonifacio Medical Center na nagsilbi sa mga residente ng unang distrito ng Tondo sa Maynila matapos ang gawaran ng pagkilala ni Mayor Hani Lacuna para sa kanyang ika-30 taong dedikasyon sa serbisyong ginanap na gawad pagkilala sa mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Para sa libreng dialysis, hanapin si Doc Martin sa Gat Andres Bonifacio Medical Center. Ayon kay Doc Martin, umabot sa mahigit na 200 dialysis patient ang nabibigyan ng libreng serbisyo kada araw. Balak din ni Doc Ted na dagdagan pa ang mga makina na gamit sa libreng dialysis upang mas marami pa ang mabigyan ng serbisyo sa mga mahihirap na mamayan na nangangailangan ng magpa-dialysis. Si Doc Ted ay pumasok ng City Government Service noong 1994 sa Ospital ng Maynila bilang hepe ng Department of Pediatrics. Mula doon nakilala ang kanyang galing at husay at siya itinalaga bilang direktor sa Ospital ng Tondo noong 2007. Humanga sa kanya ang Mayor ng Maynila, si Mayor Fred Lim, sa kalidad at serbisyo ni Martin kung kaya't hinirang ito bilang direktor sa Ospital ng Maynila noong taong 2009. Ito lamang ang tanging ospital na nagbibigay ng libreng serbisyo medikal na umupo si Lim bilang alkalde. Nakita ni Lim na malaki maitutulong ni Martin kung kaya't ginawa niya itong hepe ng isa sa 5 karagdagang ospital na kanyang ipinatayo sa kanyang termino. Matatandang naglagay si Lim ng isang ospital kada distrito na lahat ay nagbibigay ng libreng serbisyo bilang karagdagan sa Ospital ng Maynila na magsisilbi sa mga residente ng District 5. Itinalaga ni Lim si Dr. Martin bilang direktor na noon ay Justice Jose Abad Santos Mother and Child Hospital sa 3rd District ng Maynila. At doon nagsilbi si Martin mula noong 2010 hanggang 2013. Hanggang sa napolitika siya at inassign sa Manila Health Department, Training Department mula 2013 hanggang 2019. Sa naglalaki accomplishment ng administrasyon ni Martin, naging general sa isang general hospital, ang naturang hospital matapos pumasap sa pamantayan ng Department of Health at ito ngayon ay kilala bilang Justice Abad Santos General Hospital o JustGen. Noong 2017, si Martin ay niligay ni Mayor Isko Moreno bilang hepe na ngayon ay Gat Andres Bonifacio Medical Center na para sa mga residente ng 1st District ng Tondo. Nang si Mayor Hani Lacuna naman ang upo bilang alkalde, kinuha rin itong serbisyo ni Martin batay sa kanyang track record o performance. Bilang direktor ng Gat Andres Bonifacio Medical Center, hanggang ngayon, nagawang paganday ng gusto ni Martin ang serbisyo sa nasabing ospital, bagay na patuloy nitong ginagawa hanggang ngayon. Alam niyo mga kababayan, no, huwag naman sanang ikatatangos ng ilong nitong si Ted Martin. Alam niyo mga kababayan, napakadali nitong lapitan. No? Napakadaling ikangay tawagan. Napakadaling hingan ng tulong. Diyan sa Distrito 1 ng Maynila, no? Ang ospital kasi sumasakop niya sa District 1,
yung Gat Andres Bonifacio Medical Center. No, hindi matatawaran ang kakayanan nito, lalo na no, yung dialysis center na sinasabi nga po. Ito po yung pinakamalaki sa buong Pilipinas. Ginastusan. Ang dialysis po, para doon sa mga ikangay may diabetes, yung nasisira na po yung bato na kailangan mo ng i-dialysis, no? Kaya nga po kapag ikaw ay may diabetic ka, ingatan mo. Kasi wag mo nang hayaan na ma-dialysis ka. Yung ang biruan namin itong si Doc Ted, no, kapag ako'y nagpapa-laboratory, no, pag nagpapa-blood chem ako, may mga kasama ako reporter, ilang kami nagpupunta diyan. Si Juliet De Losa ng Abante, ang yung lingkod. Tapos si Jun Reloban. Tapos si paring Berlin Ruiz. Si Pat Santos, no? Lagi kami nagpapa-blood chem. Lalo na si si Juliet. Ang taas, oh. Kaya nga po iniingatan namin niya, sabi nga ni Doc Ted, huwag niyo nang hayaan tumaas. Kung kaya niyong pababain. Kaya nga tayo, no, kung halimbawa po tayo tatanungin sa pagbibigay ng award dito kay Director Ted Martin, ni Mayor Rani Lacuna, nakoy bayan, sabi nga po kung pwede mo lang ipagpatayo, pwede mo lang ipagpatayo ito ng rebulto, no? Hindi nga lang tumakbo to na na politiko, no? Si Ted talagang bukas pala dito pagdating po sa pagbibigay serbisyo, hindi lamang sa mga kakilala niya, no? Basta taga-Tondo, no? Ito yung produkto ni Mayor Lim, ito si Doc Ted. No, kaya nga lang nung panahon ni Era, pinulitika to. No, yung galing nito, no, yung sa serbisyo pediatrics kasi, no, yung kanyang yung kanyang specialty para sa mga bata. Sa mga sakit ng bata, yun yung kanyang specialty na na-apply niya rito sa Gat Andres Bonifacio Medical Center. Alam niyo, dati paanakan yan ngayon bayan, iba-iba na pong tao pumapasok diyan, iba-ibang sakit na Pero sabi nga kapag halimbawa merong kang pusong makatulong, may puso kang makapaglingkod, walang iling, puro tango. Yan po si Director Ted Martin. Ay isang pagsaludo, yung pagbigay sa kanya ng award, no? Isipin nyo, ilang taon, 30 years, no? 30 years yung kanyang yung kanyang panunungkulan sa lungsod ng Maynila. Malaking bagay po ito, malaking bagay, no? Ilang taon siya sa kanyang ilang taon na kaya to si Ted? 30 years sa paglilingkod sa ospital. Ang daming, natatandaan ko pa to, no, itong si Ted na, dapat to, interviewin ko ngayon sabi ka, June, may meeting. Sabi ko, di bali, marami pang pagkakataon. Kasi magandang ibida yung mga ganitong mga namamahala sa ospital Kita nyo naman, mula kay Mayor Fred Lim. Ilang taon po si Mayor Lim na naupo? 6 na taon. Sa 6 years nitong pagiging mayor, 6 years itong si Ted. Naging director po ng mga hospital, no? Hospital ng Maynila, natatandaan ko pa. May pinaanak to na na 4 yata 4 na bata. Tawag doon quadruplet, di ba? May pinaanak yan. Alam ko sa hospital ng Maynila yan, sa the Mother and Child. Ayan, ganyan. Tapos nawala si Lim, si Mayor Lim, ayun, nasa laula ng kay Erap na. Yung magagaling na doktor, binasura, no? Katulad ni Ted, lalo na si Doc Lator, di ba? Brain surgeon, Tapos, binalik ito nung wala si Erap, 6 na taon, di ba? Gustong busitin ni Erap yung mga magagaling na direktor. Alam niyo po, si Mayor Lim nung nabubuhay, wala kang itatapon ng mga direktor na inilagay niya sa mga ospital na kanyang pinagawa. Yung mga pinagawa niya, nung panahon ni Lim, ni Mayor Lim. Maliban sa ospital ng Maynila,
Dahil alam ko sa ospital ng Maynila, nagpagawa niya si Mayor Villegas eh. Ngayon, pinaganda na lang yan ni Mayor Lim. Pero mula po yung limang ospital, yung Gat Andres Bonifacio Medical Center, kay Mayor Lim yan. No? Tapos, yan pong ospital ng Tondo, Austin kung tawagin, sa Mesolis, ayan, sa ano yan? Kay Mayor Lim yan. Yan pong Mother and Child, na ngayon po Justice Abad Santos Hospital, kay Mayor Lim yan. Yung Sampaloc, pang-apat, no? Kay Mayor Lim yan. Yung Santa Ana, kay Mayor Lim yan. Ang wala yatang napagawang ospital, si ERAP eh. Pero yan mga history na ikangay ginawa ni Lim. Pero yung mga ospital na pinagawa niya, lahat ng mga doktor, wala kang itatapon. No? Natatandaan ko pa yan. Isa yan, si Dr. Martin. No? Tapos, si Dr. Henry Lato. Sa ano yan, brain surgeon. Tapos, si Banji Morales. Natatandaan ko pa yan. Tapos, si Doc Cando. Mga direktor yan, ha? Tapos, si Edwin Perez. Tapos, si Janet Tan. No, natatandaan ko pa yung mga direktor na talagang wala kang itutulak, puro ikakabigin mo eh. Pero nung panahon ni Erap, anak ng Erap na buhay ito. Shout out kay Beth Marcelino na nanonood sa atin, no? Tapos kay Rogelio Iral na ganun din nanonood po rito sa atin. Shout out po sa inyo, no? Ito napapag-usapan lang kasi kahapon din, marami binabati ko rin, ayan. Na nabigyan din ng Gawad Award, no? Ang tinatawag po nilang Loyal Award Service, no? Na ginawa ni Mayor Hani Lacuna. Nakita ko si Dr. Merly Sakdalan. Kahapon nakita kami sa Metropolitan Theater eh. Nagkabalitaan lang eh. Nagkawayan dahil sila nauna silang binigyan ng award, no? Kesa po doon sa Gawad Maynila Award. Ayun, nakadaog palad natin. Ikaw ba, RV? Nakakamay ka na ng bilyonaryo? Ako nakakamay na ako ng general eh. Bilyonaryo, hindi pa ako nakakakamay. Puro hampas lupa yung nakakamayan ko eh. Kahapon na yan, si Don Ramon Ang. Ayan, di ba? Yung presidente, CEO, yari na San Miguel. Shout out kay Edwin Reyes na nanonood sa atin. Alam niyo mga kababayan, sabi nga, yung mga ganun pong mga gawad parangal. Di ba may gawad parangal din tayo? Ito naman gawad sa mga magagaling. Yung mga negosyante. Yung mga nagbigay ng ikangay karangalan sa Maynila. Yung bumubuhay ng Maynila. Hindi pa pinapasok sa akin yung balita. Maganda yung sabi nga lahat ng mga pagkilala at kinilala. Ayun, kahapon. Isipin mo pa itong si Ramon Ang. Iisipin mo bang very low profile to? No? Sabi nga parang mo lang, kapeso mo lang. Parang feeling na ano tawag dito? Abot kamay mo. Hindi ba? Bilyonary yun. Kita mo naman taka yung sapatos. Sabi nga, mas maganda pa yung sapatos ko. Pag nakita mo yung Ramon Ang, hindi mo sasabing bilyonaryo eh. Kung hindi mo kilala, maglalakad yan dito sa may Pasay. Hindi mo papansinin eh. Pero yung pala super rich, no? Ay, nakabayan ko. Talagang ganun ang buhay ng tao, no? May pagkakataon yung mga bilyonarya, simple lang, di ba? Yung mga konti pera, yung pa yung piling bilyonaryo. Kaya sabi ni Edwin Reyes, kadarating niya lang daw. Di bale, magkikita pa tayo ka Edwin. Meron tayo sa
June 30. Ayan, i-announce ko na rito. Sa mga kabats natin sa Lacandula High School. Batch 76. Meron pong pag-i-invite. Boodle fight daw. Sa bahay ni Ma'am Linda, Luz Biminda Simeon. Ayan, paring Edwin. Naghahanap na sila ng mga attendance kung sino pupunta. Alam nyo, marami rin tayong kaklaseng yayamanin. Lalo na to si paring Edwin. Ayan, mayaman niya. Sabi nga po, ang buhay ay weather lang. Ay, nakabayan kong Pilipinas. Sige, nakita ko nina, naka-shoutout si paring ang hirap ayoko na nga gamitin itong mas gusto ko pang binabasa. Naduduling ako Ito, tingnan natin. Ayan. Ayun, si paring Perdi Domingo. Naka-shoutout sa atin. Tapos, yung mga balita, ito, basahin natin. Hindi nabasa. Na-news ko na to. Yung concert sa Maynila. Marami aktibidades sa Maynila. Lalo na sa darating na 24. Marami. Natatandaan ko pa noon no? Nung panahon ni Mayor Lim, nang hindi pa ito nagpa-pass away, sabi nga kapag halimbawa, ito malapit sa amin tong si Mayor Lim, no? Iba ito sa mga naging mayor, no? Lalating ko na iba. Di ba ngayon si Lim, tapos Erap, tapos Isko, ngayon si Hani. Sabi nga, iba-iba yung katilang kategorye, no? Pagdating po sa samahan. Bagay ganun din, no? Kami nila Mayor Hani, ayan, sila Isko, kaibigan yan, Pero iba po yung Mayor Lim. Patawad hindi kasama si Erap dito sa sasabihin ko. Kasi ang gusto po ng yun lingkod, yung totoo no? Kasi po, mas gusto natin yung totoong serbisyo Kapag halimbawa, binanggit mo si Isko, sige si Isko na lang. Sa isang term niya bilang mayor, ang daming pinagawa sa Maynila. Ang dami, talagang hindi mo matatawaran, mga eskwelahan, diba? Mga eskwelahan, talagang, maihahambing mo, maihalin tulad mo sa mga eskwelang pribado. Diyan lamang sa Almario, ilang story yan, 10 story yata yan, bayan. Napakalaki. Nakapokus si Isko, tapos yung parte ng, yung hospital ng Maynila. Bagamat siya yung hindi nagpagawa niyan, in-upgrade niya. No? In-upgrade niya yung hospital ng Maynila. Maganda. Maganda ang hospital ng Maynila. May helipad pa yan. Maganda yung hospital ng Maynila, ang hindi maganda yung direktor. Paumanin, bayan, ako naman po yung nagsasabi ng totoo, Basta magaling, pinupuri ko. Pag halimbawa po, nakakarinig tayo ng pangit, bayan, sabi nga, walang kaibigan, walang kamag-anak, wala, asin wala. Pag may nagsumbong, punahin. Ayan, mayroon nagsusumbong, may pumupuna, yung direktor ng ospital ng Maynila, lawa. Ba't pinupuri ko si Ted Martin? Magaling, di ba? Mahusay. Walang iling pagdating sa serbisyo. Si Sakdalan ng Justice Jose Abad Santos Hospital, magaling, mahusay. Bakit ko pinupuri? Di ba? Bakit natin pinupuri sa hospital ng Maynila? Magaling ba? Bakit di natin pinupuri? Sabi nga bayan purihin natin ang dapat purihin. Yung mga hindi natin pinupuri, dapat po hindi kayo narireklamo. Ganun lang no? Sabi nga, ano man ang galing ng isang mayor at husay ng mayor, kapag halimbawa, palpak yung may reklamo,
tumatama po yan dun sa, sa mukha nung namamahala. Swerte si Mayor Hani Lacuna, swerte si Isko, swerte si Lim, pagdating kay Ted Martin. Di ba? Ayan, si Sakdalan, meron ni Sakdalan. Ayan, sabi nga, yan yung magtatayo ng Maynila eh. Pero yung mga hindi dapat na pong maging direktor, mag-step down na. Shout out kay Levy Rojas. Ayan, hello mate June. Ayan, shout out kay Levy. Ingat sa pagmamaneho. Mga naka-shout out sa atin, mga klase at kabat sa atin. Kamukha natin mga 56 years old. Ay, nako bayan kong Pilipinas, pag-usapan naman natin, ang talino nababayaran ba, mga kaibigan? Yung husay ba ng pagiging mambabatas, nababayaran ba? Hindi ba? Kung mambabatas ka, ayan, andyan yung congressman ka, hanggang senador ka, di ba? Yan, mambabatas eh. Bayad ba yan? Bayad kasi malaki sweldo niyan. Kaya nga, dalawang bagay lang ang pwedeng ikangay magpaangat sa buhay mo kung ikaw ay nag-aambisyon yumaman. O ano ang gagawin mo? Anong trabaho? Dalawa lang para ikaw ay maging milyonaryo at bilyonaryo. O ano yan? Una, gusto mo yumaman, gusto mo makabili ng helicopter, gusto mo makabili ng submarine, makabili ng helicopter, eroplano, etc. Naglalaki ang mansyon. O ano pa? Naglalaki ang mga lupain. O ano pa gagawin mo? Magpastor ka. Para kasi pastor kay Buloy. Di ba? Kita nyo, anak ng Diyos. Anak ng kamote pala. Di ba? Kita nyo naman, super rich, super bilyonaryo. Pati pulis, pati batas, napapaikot sa kanyang kamay. Lahat ng kapangyarihan nasa kanya, magpastor ka. Gayahin mo si Kibuloy. Tapos maganap ka ng kamukha ni Duterte. Ha? Hanapin mo siya yung kamukha ni Duterte. Kontrolin niyo yung Pilipinas. Di ba tama, di ba? Isang pastor at isang politiko. Nag-combine, di ba? Si Kibuloy at Duterte. Hindi ba? Parehong nag-angatan eh. Parehong yumaman. Sina hindi naghihirap? Hindi na maghihirap yan. Yayaman at yayaman pa. Kasi ang direksyon nila, yung pastor, di ba? Ang tawag dito, religious, di ba? Religion. Pasok kang, magpanggap ng anak ng Diyos. Ang dali ng pera, di ba? Tapos, komandidato ka. Dalawa yan, isang politika, tsaka simbahan. Ayan, magpanggap ng anak ng Diyos. Ang dami mo maloloko. Kita mo hanggang ngayon, marami naloloko si Kibuloy. Kita nyo direksyon niya. Ang dami pera, di ba? Daming mansyon. Ang daming lupain. Ang daming sasakyan. Kompleto. Meron pang meron pang mga bodyguard. Alam ko, ang Diyos ang ilang ang security niya, di ba? Eto, si Kibuloy, hindi, puro hoodlum eh. Saka nakakita, anak ng Diyos, Armalite, puro baril lang dala. Yun, ito pa ba yan, sinasabi nga natin, nababayaran ba ang talino? Nababayaran ba ang utak? Di ba? Kapag halimbawa, bumoto ka, binoto mo congressman, binoto mo mayor, binoto mo kahit ano po, kahit presidente, nababayaran mo ba ang katalinohan yan? Pwede, nababayaran dahil may sweldo, di ba? Taxpayer, tayo mga nagbabayad ng buwis. Pinasasahod natin sa kanya.
Oh, sa mga politiko. Oh, may sahod na, may sweldo pa. Sabi ni RB, ano po yung sweldo tsaka sahod? O yung sweldo, yung tinatanggap nila buwan-buwan. Galing sa buwis ng taong bayan, yun yung sweldo. E ano naman yung sahod? Yung sahod naman, para doon sa mga illegal na kailangan ng pirma. Pirma ni mayor, pirma ni congressman, pirma ni gobernador, pirma ng kung sinong demonyong politiko. Oh, yan, illegal. Yan yung sahod. Yan yung tongpats. Di ba? Kaya kapag gusto mo yumaman, tumakbo kang, pumasok ka sa politika. Gusto mo yumaman, magpanggap ka na Diyos. Puro salita ng Diyos ang sasabihin at lalabas sa bunganga mo. Tingnan mo, marami kang maloloko. Di ba? Magturo ka nga sa akin ng simbahan ng walang pera. Lahat may pera, hindi ba? Konting bula-bulagas, konting iyak-iyak, konting himini-himitay. Ayun, instant pera. Bumubuhay ng patay, nakakapaglakad ng pilay. Ayan, pera. Bihira po yung talagang hindi walang involved na pera, no? Tsaka ano po yan, tax free yan. Kapag ikaw ay may simbahan, pasok ng pasok sa yung pera, nakaw, walang binabayad na buwis yan. Kita nyo po yung mga naglalaking mga sambahan dito. Di ba? Oh, kung tax, sila, pre-tax. Tingnan nyo po, mga naglalaki ang eskwelahan. Private yan ba yan, Private. Tanungin mo kung nagbabayad ng tax. Hospital. May mga hospital yan. Tanong mo yung kung hospital nila nagbabayad ng tax. Pangalan po ng simbahan nila nakalagay. Lawa, di ba? Lahat may exempted, lahat exemption, no? Ayan, bayang ko. Sabi nga, kapag gusto mo yumaman, pumasok ka ng simbahan, magpanggap kang ikangay pastor, gaya ni Kibuloy. Tapos takbo kang presidente, gaya ni Duterte. Tignan nyo po, bilyon-bilyon. Dati ang nakawan, libuhan lang, milyunan lang. Ngayon, bilyonan ang nakawan O bakit natin nabanggit yung bilyon? Tignan nyo po, bayan ko, kaya sinasabi ko, nababayaran ba ang utak ng tao, ng mga nasa gobyerno? Eto, 24 senador lang, bayan ko. Ito yung ikangay pinagbabalitaktakan namin ni Jake Ortiz. Isipin nyo, 23 billion na ipagagawang opisina ng 24 na senador. Isipin nyo po ba yan, 23 billion. No? Sa 23 billion yan, ang senador mo, tingnan mo ang senador mo, si Robin Hood. Tingnan mo po, bayan, tingnan mo. Ang senador mo, si Robin Padilla, si Lito Lapid, si Bong Revilla, si Jingo Estrada. Sino pa ba? Bayan ko. Tapos ito po, may tatakbo na naman, magdadagdag na naman tayo ng mga, tatakbo na naman itong si Philip Salvador. Tatakbo si Willie Rebillame. Anak ng Kulane, tapos ang opisina, 23 billion. Pero bago natin puntahan itong mga kakandidato gaya ni Philip Salvador at Willie Rebillame, ito munang mga nakaupo. Tignan niya bayan kong Pilipinas. 23 billion na ipagagawang building ng Senado. Ano mga senador natin? Diyan sa Taguig. 23 billion ang halaga. Pero 24 lamang na ulo. Minsan po kamote pa. Yung iba, ipagagawa mo ng 23 bilyones na opisina. Anak ng kamoting buhay ito. Ang budget po na yan, bayan ko, sa lower house, 28 billion. Budget ng lower house ng mga congressman natin.
28 billion sa isang taon. Ngayon, ipagagawa yung yung opisina man ng senador, 23 billion. Anak ng kamote, sabi ko nga ba, ano ba naman itong mga senador natin? Hindi ba sila nag-iisip? 24 lang kayo? Ikukumpara nyo doon sa mga congressman na kulang ng 300? Tapos ang ipagagawa nyong opisina, gano'ng kalaki yun? Kasi 23 billion eh. Magkano lang po nung unang atadong pondo dyan, 9 billion lang. 4.8 billion. Pagkatapos ng 4.8 billion, naging 9 billion. Ngayon, 23 billion. Anak ng kulaning buhay ito. Saan ba napunta utak nitong mga senador natin? Puro kayo mga, ay nako. Wala na bang iba? Ano ba yan? Ay nako, basahin ko muna. Yun, may balita si paring Andy. Shout out natin. No, babasahin ko muna. Wala rito sa Maynila. Balitang Maynila mula kay paring Andy Garcia ng Police Files. Ito po yung kahapon, no? Nakaraan, yung mga binigyan naman po pagkilala sa mga opisyal na kawani ng pamahalaan, kagaya po ni Director Ted Martin ng GAT Andres Bonifacio Medical Center. Ito naman po, kahapon, Outstanding Manilans pinarangalan. Binigyan pagkilala at pinarangalan ni Mayor Hani Lacuna ang mga outstanding Manilans na nagpakita ng kausayan at nagkaloob ng mahalagang ambag sa lungsod ng Maynila sa kanilang piniling larangan. Sa awarding ceremony na tinawag na Gawad Manileño 2024 na ginanap sa Metropolitan Theater noong kahapon, June 17, 2024, ay dinaluhan ng mga city official, city councilor, gayon din ang mga miyembro ng Kongreso at iba pa. Si business tycoon Ramon S. Ang of San Miguel Corporation, yan yung nakadaupalad natin kahapon, nakilala rin sa kanyang initial na RSA, ay tumanggap ng Gawad GAT Andres Bonifacio na may pinakamataas na pagkilala na ibinibigay sa bawat taon tuwing araw ng Maynila kaugnay ng selebrasyon ng ika-453 taon ng pagkakatatag nito tuwing June 24. Sinamahan si Lacuna sa entablado ni Vice Mayor Yul Serbo at ang kanyang Chief of Staff na si Josue Santiago habang ginagawa niya ang special na parangal kay Ang. Si Ang ay pinuri ni Lacuna dahil sa kanyang malaking ambag sa pangunlad hindi lamang sa Maynila kundi sa buong bansa. Ipinagkaloob ang Gawad GAT Andres Bonifacio na siyang pinakamataas na parangal para sa isang Manileño na higit nakapag-ambag ng sarili, di lamang para sa Maynila, kundi para sa buong bansa. Yun ang sinabi ni Mayor Hani Lacuna kay Ramon Ang. Dinagdag pa, nito ang Gawad Manileño ay nagtatampok sa mga mabuting huwaran ng mga Manileño, sana'y masundan at matularan na rin ang kanilang mga pagsisikap, pagpupunyagi at tagumpay para sa sarili, sa pamilya, sa pamayanan at sa bayan. Sina Lacuna at Serbo ay hihalin-hinang sinawan sa entablado ng Department of Tourism, Culture and the Arts Head na si Charlie Dungo, Manila Health Department Chief Dr. Arnold Pangan, Manila Police District Director General Arnold Tomas Ibay, City Treasurer Jasmine Talegon, Councilor Lay Lacuna, Manila Sport Council Chief Roel de Guzman, and Public Employment Service Office Chief Fernan Bernejo sa pagbibigay ng karangalan sa mga individual na nagpapakita ng kanilang natatanging kagalingan sa iba't ibang larangan. Binigyan din ng pagkilala ang City Top sa taxpayer sa kanilang tulong sa lokal sa pamahalaan ng Maynila sa kanilang pagbabayad ng kanilang mga buwis kung saan ginagamit ito ng lungsod para sa City Social Project at iba pa. Binigyan papuri din ng mga kumpanya na nakalikha ng trabaho
para sa mga residente ng Maynila. Binigyang halaga natin at pinararangalan din ng iba't ibang individual at mga samahan na nagpamalas ng galing at husay sa kanilang larangan at nagsilbing mabuting halimbawa at inspirasyon sa ating mga kababayan. Sila mga itinuturing na modelong Manileño ayon kay Lacuna sa mga pinarangalan ngayong taon. Samantala, sinama naman ni Manila Public Information Office Head of Mayor at Mayor Spokesperson Attorney Princess Abante, sina Lacuna serbo sa paggawad ng parangal kay Emilio C. Yap III, President of Vice Chairman of the Manilans Bulletin, bilang outstanding Manilans for mass media. Sa kanyang bahagi, pinasalamatan ni Ang, si Lacuna at ang lahat ng mga opisyal ng Maynila na pinagkalooban ng karangalan at sinabing labis siyang kinararangal na makatanggap mula sa lungsod at napakalaki raw nito. Sabi ni Ang, growing up in Tondo taught me so much about life, about sticking together and helping one another. Those lessons have stayed with me and they drive everything we do at San Miguel to make life better for many Filipinos, sabi ni Ramon Ang. Ito ang dahilan kung bakit itinayo ang Better World Community Center sa Tondo at Smoky Mountain, kung saan hindi lamang sa nagkakaloob ng makakain at edukasyon ang center, kundi binibigyan din ito ng mga gamitan ang pamilya ng kanilang nagagamit upang iangat ng kanilang buhay at palakasin ang pamayanan. Yan po naging balita para sa lungsod ng Maynila. Ayan, yung kahapon po yan, yung Gawad Manileño, na kung saan marami pong nabigyan po ng pagkilala at doon sa pagkilalang yon sumasaludo po ang kakampi, no, sa ikangay nabiyayaan ng ganitong pagpapalaga. Ay nako mga kababayan, no, sabi nga bira may bigyan ng pagkakataon yung mga taong talagang may busilak at gintong kalooban na makatulong sa mga taong nangangailangan, no. Bagamat may mga naniligaw, maswerte pa rin tayo, may mga taong totoong tumutulong sa mga nangangailangan. Ilang minuto pa tayo, RV? Wala na. Ay nako mga kababayan, no? Sabi nga, nagkwentuhan lang tayo sa pagkukwento natin yon, marami tayong ikangay na buisit, marami tayong na balita, marami tayong nakwento, kahit konting harutan lang. Ay, nakabayan, no? Mali mga kababayan. Teka, tingnan ko muna. Baka may pahabol. Sa mga lahat pong mga naka-shoutout sa atin, no? Thank you very much po. At sa susunod na Webes, nako, sa Webes mo kami, forum kami. RV. Abenti ba yun? May forum. Muli mga kababayan, ito po inyong Kadyo ng Suro sa programang Golpe de Gulat. Abangan niyo po kami sa susunod na Webes sa Truth and Knowledge, kami ni Kajek Ortiz. Ito po inyong kabayan, Kadyo ng Suro nagsasabi po, lagi tayong mag-ingat, lagi tayong ikangay magpalakas ng katawan para sa ating ikangay pamilya, para sa ating mga minamahal sa buhay, at higit sa lahat para sa ating sarili, para sa ating bansa. Shout out kabayan, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayang sa kanyang Golpe de Gulat na pagbatikos sa mga tuwalit at abusadong nanunungkulang sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kajunan Sures sa kanyang programang Batikos Golpe de Gulat.